Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright! Yoo-hoo! Gising! Oh, napakaganda ng panahon ngayon mga kaibigan, ha? Malamig. Welcome! Magandang hapon. Welcome sa programang Radyo Mindanao. Po niya balingkod, Fafaal. Bumabati sa lahat. Assalamualaikum. Ayong adlaw, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. At sa Central Mindanao, ay nakikinig ngayon sa atin si Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information sa ARMM sa Cotabato City. Nag-text kanina at nakikinig daw sila. At siyempre, yung number 1 fans natin, mga kaibigan, dalawa. Number 1 fans namin sa Tugigaraw. Yung Jesus Miracle Crusade at ngayon, pati NPA. Nakikinig na raw. So, dalawa yung aming masigasig na tagapakinig ngayon. Sa Tugigaraw City, sa Cagayan Province, via shortwave radio. As usual, yung mga staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Malapit lamang sa Davao City mga kaibigan. Punta kayo dyan kung gusto nyo magbakasyon. Ay, nagkasabit-sabit mga kaibigan. Itong si Edgar Matobato. Sa kanyang testimonya kahapon. Sa Senate hearing na pinatawag nitong si Senator Laila de Lima. Alam niyo mga kaibigan, 3 taon pala nasa Witness Protection Program itong si Edgar Matobato, ang self-confessed o self-proclaimed killer. Na nag-akusa kay Tatay Digong Duterte na siyang nasa likod ng mga extrajudicial killings sa Davao City. Pero ang tanong dyan mga kaibigan, bakit matagal na palang nasa witness protection na program itong si Edgar Matobato, na ang chairman noon ng Commission on Human Rights ay si De Lima. So alam ni De Lima ang issue na tungkol dyan sa di umano'y Davao Death Squad. Pero umalis tong si Edgar Matobato sa witness protection program nang magwagi si Tatay Digong bilang Pangulo ng ating bansa. Ayan ang sinabi ni nitong si Edgar Matobato sa hearing kahapon. So kung alam pala ni De Lima na under sa witness protection program itong si Edgar Matobato, bakit hindi inaksyonan ni Laila de Lima itong kaso, itong sinasabi ngayon ni Edgar Matobato, lahat ng mga akusasyon, alegasyon, bakit ngayon lamang lumabas? Diba mga kaibigan, maraming katanungan. So nagkakasabit-sabit itong statement ni Edgar Matobato. Wala tayong makitang paliwanag dito. Tapos binastos pa ni Senator Antonio Trillanes itong si Senator Alan Peter Cayetano. Habang nagtatanong si Cayetano mga kaibigan, habang kini-cross-examine niya itong si Edgar Matobato, parang daldal ni Trillanes at nililito itong si Cayetano. Ang ginawa pa ni Trillanes, pinatay pa yung microphone habang nagsasalita si Cayetano. Nako po. Bakit naman ako kung ako kay Cayetano, hinataw ko ng microphone tong
Si Trillanes eh. Imagine pareho kayong senador, binubuli mo yung isang senador na hindi mo lang binuli, binastos mo pa sa harapan ng national broadcast, sa harapan ng media, sa harapan ng mga mambabatas, sa harapan ng mga ibang tao. Bakit pinayagan ni Cayetano yan, mga kaibigan? Di ba? Kung ako si Cayetano at ginawa sa akin ni Trillanes siya, naku po, baliin ko yung daliri niya, okay, hatawin ko siya ng microphone sa harap mismo ng publiko. Kaya lang, pinabayaan ni Cayetano si Trillanes na ibuli siya eh. So kung ako kay Cayetano, hamunin mo ng suntukan itong si Trillanes sa loob ng octagon. Gawin nating ala UFC yan, di ba? Katulad ng ginawa ni Baron Geisler at si Mitos. Hindi ka pwedeng official ka ng bansa, elected ka, official ka, and then you're allow Trillanes to bully you. Wow. Paano kung siguradong paano kung napanood ng mga anak ni Cayetano yung ginawa sa kanilang ama, at napanood ni Mayor, ni Taguig Mayor, asawa ni Cayetano, ang ginawa sa kanya ni Trillanes? Hindi ba masakit yun? Alam niyo mga kaibigan, mahirap sa isang lalaki ang bastusin ng kapwa niya lalaki. Tandaan ninyo yan. Kaya maraming nagkakaroon ng problema. Ang kailangan dito, respeto. Kasi once na binastos mo yan, mga kaibigan, masasaktan yung pride niyan, yung kanyang dignidad ang inaatake mo dyan. Diba? Ano nangyari? Naku po. Umani ng katakot-takot na pagpuna at pagbatikos itong si Trillanes sa ginawa niya kay Cayetano. Pero sinabi naman ni Trillanes, ginawa niya raw yung patayin yung microphone dahil wala na raw sa linya ng pagtatanong itong si Cayetano. Hindi naman trabaho ni Trillanes yan, mga kaibigan. Trabaho ni De Lima yan, being the chairperson ng komitibang nag-iimbestiga dito sa problema ng mga pagpatay na may kinalaman sa droga. Pagbastusan na, naku po. Once na pinayagan na ni Cayetano na gawin sa kanya, expect, mga kaibigan, na talagang hindi titigil itong si Trillanes sa pagbubuli dito kay Cayetano. So, problema ni Cayetano. Pinabayaan niyang ibuli siya at bastusin ni Trillanes. So be it. Anyway, at kanina, mga kaibigan, nagsagawa ng sa pangunguna ni Senior Superintendent Michael Jan Dubria. Ito yung hepe ng Davao City Police Office, pinuntahan ng mga pulisya itong bahay ni Edgar Matobato, at layunin nito ay magsagawa ng background check kay Matobato upang ipaalam sa publiko kung ano ang katauhan nitong si Matobato. So yun na, mga kaibigan, ang nangyari dyan. So maraming problema dahil nagkasabit-sabit din, mga kaibigan, si Matobato, di ba? Yung mga statement. Pakinggan natin itong na-pick up natin sa Davao. Ito isang aligasyon lamang, yung sinasabi nga siya ay gumagamit ng droga noong siya ay nag-aaral pa lang di umano sa Ateneo de Davao raw, no? Na impormasyon namang pinabulaanan dahil hindi naman talaga doon nag-aaral itong ating Vice Mayor Paulo noong siya ay isang undergraduate student pa lamang. So nakikita nyo, naka-convoy pa rin tayo sa ating DCPO. Tinanungan natin kanina si Police Senior Superintendent Dubria kung hanggang anong oras ba itong isasagawa nating background check at pagbisita, no? Taniya, depende raw sa mga taong kakausapin natin, depende raw dito sa sitwasyon na maaabutan natin. At tila malapit na tayo sa ating pupuntahan, no, Audrey. Tayo nga ay lumiko sa isang medyo masikip na eskenita. At ito na di umano, yung malapit na di umano dito sa lugar na ito, yung residence ni Matobato. Hindi natin alam kung maaabutan ba natin siya dito. Hindi natin alam kung sino yung unang haharap sa atin. Kaya yon ang dapat natutukan ng ating mga kababayan, no? Lalo na yung sa mga interesado talaga na malaman ang katotohanan dito pa rin sa
issue na kinaharap ngayon ng ating bansa, ang mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killing. Oo. Pero wala naman... Ngayon, Audrey, ay nakikita natin, no? Bumababa na ang ating mga kasamahan mula sa DCPO at tayo nga ay bababa na rin at sasama sa kanila upang malaman natin kung ano nga ba talaga itong ating hinaharap. Pakinggan natin ito mga kaibigan dahil pinuntahan ni Hepe yung bahay nitong si Edgar Matubato. Pero I'm sure wala naman si Matubato ron. Babalik pa ba ng Davao yan? Pakinggan natin ito mga kaibigan, itong nagaganap. Ko po ay ventilation kung may pagyan siya sa kanyang kaso. Okay, so pero ina-expect ba natin na nandito siya ba yung binenta na pala niya eh? Pero nandito po yung mga kapitbahay niya na makapag-vouch, no, kung anong klaseng pagkatao meron siya at ano yung kanyang karakter. So mag-i-interview tayo ng mga ilan sa mga kababayan niya dito. Opo, alamin po natin kung ano po yung relasyon niya sa mga kapitbahay niya rito. And with the information that we will get, ano nga po ulit yung plano natin sa mga impormasyong makukuha natin sa mga kapitbahay niya? Ang gusto lang naman natin malaman is maliwanagan po tayo kung ano po ang kanyang dahilan at ganito po ang kanyang ginawa. Pati yung ating mga kapulisan ay ini-implicate po niya sa mga gawain niya noong unang panahon. Okay, so saan tayo ngayon papunta? Titignan po natin ang kanyang old residence and then interviewin po natin ang kanyang Okay, sige po. kapitbahay. So sa ngayon ay naghahanda na nga tayo. Iniintay na lang natin ang mga miyembro ng ating kapulisan mula sa Davao City Police Office para malaman, no, kung saan tayo lugar pupunta. Ito, nakikita natin dalawang police car yung ating kasama ngayon at ito nga ay naglalaman ng 6 sa kinatawan ng ating DCPO. Plano natin ngayong malaman kung sino nga ba sa mga kapitbahay nitong ni Matubato ang talagang magbibigay sa atin ng informasyon. Alright mga kaibigan, yan ang nagaganap. Pero I'm sure wala si Matubato dahil ang sabi kahapon ni Matubato sa hearing ay nagtatago siya at marami siyang mga lugar na pinagtaguan mga kaibigan. Kasama dyan yung nagtago siya sa Cebu, nagtago siya sa Samar, nagtago siya sa Leyte, nagtago siya sa Pangasinan, nagtago siya sa proteksyon ng CHR. So I'm sure kahapon nung hindi pinayagan ng Senado na ilagay sa protective custody itong killer na ito mga kaibigan, I'm sure itong grupo ni De Lima ang siya ngayong naghahawak dito kay Edgar Matubato. Pero hindi rin natin maaaring alisin ang mga haka-haka na posibleng kupkupin ng simbahang Katoliko. Itong si Edgar Matubato. Alam niyo naman ang simbahan mga kaibigan, maraming mga obispo ang tumutuligsa dito kay Tatay Digong Duterte dahil sa kanyang kampanya laban sa droga. So yan mga kaibigan, very exciting to na parang pelikula. Talagang matindi. At kahapon ay pati si Paulo Duterte mga kaibigan, yung Vice Mayor ng Davao City. Isinabit pa rin ni Edgar Matubato sa pagpatay sa bilyonaryong si Richard King dyan sa Davao City noong 2014. Pero ipinagkibit balikat lamang mga kaibigan ni Presidential Son at Davao City Vice Mayor Paulo Pulong Duterte ang alegasyon na di umano ay isa sa hitman ng binansagang Davao Death Squad. Itong si Edgar Matubato na siya ang nagpapatay sa bilyonaryong si Richard King. Si Richard King mga kaibigan ay pinaslang sa loob ng kanyang building habang kausap ang mga distributor ng kanyang health products, yung Vital C. Pero yan ang tahasang sinabi ni Edgar Matubato na siyang inilabas naman ni Senator Laila De Lima sa hearing sa Senado kahapon. Sa alegasyon ni Matubato, sinabi nitong magkaribal sa babae itong si Paulo at si Richard King. At yung babae ay isa umanong may-ari ng hamburger chain sa Davao City.
Pero agad naman na naglabas ng maiksing pahayag itong si Paulo Duterte. Sabi niya, what De Lima and this certain Matobato says in public are bare allegations in the absence of proof. They are mere hearsay, and I will not dignify with an answered accusation of a madman. Yan ang sabi ni Pulong. Isa raw umanong baliw itong killer na si Edgar Matobato. Madman. Ani Edgar, ibinintang pa umano sa kanya ang pagpatay kay King matapos itong tumiwalag o kumala sa Davao Death Squad dahil nakukonsensya na umano sa dami ng kanyang mga pinatay. Kabilang sa kanyang mga pinaslang ay 4 na tauhan ni dating Davao Congressman Prospero Nograles na tumakbo naman bilang mayor laban kay Tatay Digong. Ngunit itinanggi naman ng anak ni Nograles na si Congressman Carlo Nograles ang alegasyon ni Matobato at sinabing walang naganap na pagdukot o pagpatay sa sino mang kanilang mga tauhan. At sabi pa ni Carlo, mga kaibigan, sa kanyang pahayag, I don't know what this guy is talking about. From the time I was Chief of Staff of former Speaker Prospero Nograles to the time I was elected as Congressman, no supporter of ours or persons under our employ was ever killed due to politics. Yan ang sabi, yan ang pahayag nitong si Carlo Nograles. Isinabit pa ni Matobato si Paulo, mga kaibigan, si Paulo Duterte sa smuggling at illegal na droga. At maging si Tatay Digong ay naku po, itinuturong utak sa maraming extrajudicial killings sa Davao mula noong 1988 hanggang 2014. Sinabi pa ni Matobato na dati itong miyembro ng pro-government militia group na CAFGU under sa Scout Ranger. Ngunit sinabi naman ng Philippine Army spokesperson Colonel Benjamin Howe na wala silang records ni Matobato na naging CAFGU member. Kita niyo, mga kaibigan, maraming issue at maraming pagtanggi. Yan ang problema dyan. So kailangan bulat-latin to ng, ng mamayan upang malaman kung ano ang katotohanan. At hanggang ngayon wala namang ibinibigay na anumang pahayag si Tatay Digong. Pero marami na ang mga ibang opisyal ang nagtanggi. Pati si NBI na si Geran, Director Geran dati, na nagsasabing hindi niya isinama sa anumang operasyon itong si Edgar Matobato bagamat kilala niya. Diba, sa hearing kahapon sinabi pa ng Commission on Human Rights, yung mga lawyers ng Commission on Human Rights na nagko-coach dito kay Edgar Matobato. Kaya nga pinuna siya, itong isang abogado. Pinuna ni Senator Alan Peter Cayetano dahil bigla na lang bumubulong kay Matobato nang wala man lang paalam sa komite. At sinabi ng abogado, Your Honor, I was just telling Edgar Matobato what to say because ang natapos po niya grade 1 lamang. Grade 1 lang daw natapos ni Matobato. Sabi pa ni Matobato, ghost employee siya ng City Government of Davao. Pero meron akong nakuhang larawan, mga kaibigan. Nakuha ko yung isang kopya ng daily time record nitong si Edgar Matobato at hindi po siya ghost employee. Nagtrabaho siya 1994 to 1995 bilang contractor ng Davao City Government at sumisweldo siya ng 90 pesos isang araw. At nakalagay sa kanyang penmanship, nakalagay sa kanyang daily time record na siya ay isang high school graduate. Di patay na kagad, durog na naman, basag na naman ang testimonya nitong si Matobato. Sabi niya, grade 1 lang, sabi ng abogado ng CHR para palusot. Yung pala, high school graduate. Maganda nga pagsulat kamay nitong si Matobato.
at matatas sa kanyang mga sagot sa bawat tanong nitong si Alan Peter Cayetano. As expected mga kaibigan, pinagpistahan ng mga pahayagan, mga national newspaper, itong pahayag at maging ng international press, lalo-lalo na yung mga news agencies. Itong pahayag ni Edgar Matubato. Banner sa iba't ibang pahayagan, talagang si Tatay Digong ang puntirya. Anyway, wala tayong magagawa dyan dahil yun ang gusto ng media mga kaibigan, di ba? Yung mga pahayagan, hanggang pwedeng ma-sensationalize yan. Talagang yun ang kanilang target dyan. Di ba? Ano ba talaga hanap natin? Hanap ba natin ng pagbabago? Pinagtatanggol na. Bakit pinagtatanggol ng ibang tao itong mga kriminal, itong mga pusher, itong mga mamamatay tao? Kaya nga gipahimakak sa Davao City Police Office nga dunay mga mando si Tatay Digong Duterte ani adtong mayor pa lamang kining magpahigayon og extra judicial killing sa dakbayan Sukwahi sa Gisaysay ni Edgar Matubato, ang witness sa Senate hearing. Alright mga kaibigan, alas 12:30 na at mag-commercial break muna tayo. May good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Estación agresivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu entretenimiento, abrí el radio, pone H08. Verdadero servicio completo, noticia y información. Triple X Radio Ronda, H08, más fuerza para llegar a Magarayo. Alright mga kaibigan, tuloy-tuloy na rin tayo sa mainit, malamig na Biyernes. Ay nako, wala sweldo kahapon, wala natira. Pero nakabili ako ng mga kaibigan. Mamaya muna tayo bumalik sa ating balita para magkaroon naman ng break. Nako. At kagabi ay nakabili ako ng alimasag. Sa City Mall, napakasarap. 195 ang kilo. Nako, taba. At bumili rin ako ng Alabar sauce. Sarap. Siguro mga ilang kilo ba yung naubos namin? Siguro kulang-kulang 4 na kilo, pero kulang pa. Mamaya bibili ako ng galunggong, Tamban Tuloy.
At ipiprito natin yan. Masarap. Tapos sausawan natin suka, may bawang, may sibuyas, may sili at konting bitchin at paminta. Wow! Tapos sinangag na kanin. Nako, sa malamig na gabi. Di ba mga kabigan? Napakasarap nun. Bueno, marami tayong mga balita pa. Alam nyo mga kabigan, yung kinakainan na paboritong karinderya ni Tatay Digong, na alarma. Nagkaroon ng panic hapon. Dahil may nakapag-iwan ng bag sa harapan ng karinderya. Subling na-alarma mga residente sa Doña Luisa subdivision sa Ecoland kung asa nahimutang ang panimalay ni Tatay Digong Duterte. Kaganinang adlawon. Daling girespondihan sa otoridad ang matud na giabandonang bag sa karinderya ang ginakaan ni Tatay Digong. Daling gisuta sa mga sakop sa Mobile Patrol Group ang maong bag diin nagnegatibo kini sa eksplosibo og didto nasayran nga ang panapton og mga personal nga butang lamang ang sulod ni inay. Karon semanaha kaduha na alarma ang dapit sa presidente diing unang hitabo ang usa ka attache case ug kaganinang adlawon nasangpit ang bag. Grabe mga kabigan yung bomb scare Hindi lang sa Davao yan, pati sa Zamboanga, di ba? Pati City Hall nga nahagip ng bomb scare, di ba? Alam nyo, marami tong mga prankster Kaya pag na-trace kayo ng pulisya, yari kayo. May mga igsuon nga aksidente sa Davao, patay ang usa ka laborer. Samtam anggol ang usab ka kauban ni ini human sila matabunan og bildo sa Doña Pilar Village sa Sasa. Naila sa Sasa Police Station ang mga biktima nga silang Winsel Alarin, 20 anyos ug Regs Muya, 18 anyos nga pulos mga laborer sa Areso Place Davao Pinhag Group of Companies nga nahimutang sa nasangpit nga lugar. Sa investigasyon nasayran nga samtang nagdiskarga ang mga biktima og industrial glass sa usa ka container van. Kalit na lamang silang nasagasaan rason nga natabunan sila sa mga bildo. Gitabang pa sa ilang mga kauban ang mga biktima nga daling gidala sa Southern Philippines Medical Center panakabsan gihapon sa iyang kinabuhi si Alarin gumikan sa mga samad nga iyang nahiugugman. Gitambalan sa mga doktor, mga igsuon si Muya samtang ang kapulisan ginaimbestigahan ang maong hitabo. Kini mga igsuon, importante importante kining anunsyo gikan kang Inday Sara, ang mayora sa Davao City. Mihangyo si Inday Sara mga igsuon ang adto sa mga babaeng Muslim nga magsuot na lamang og hijab ug kung ugaling magsuot og burka ipakita lamang ang ilang nawong sa mga otoridad. Kini ang nahimong pahayag sa mayora human miani og nagkadaiyang reaksyon ng sugyot nga bawalan sa pagsuol og burka ang mga babaeng Muslim ay labi na sa pampublikong lugar. Matud pa sa mayora sa publiko nga isip kooperasyon sa mga otoridad, likayan na lamang ang mga suot ang makatabon sa nawong. Ang mga suot sama sa kalo, sunglasses, face mask, burka o unsa pang mga gigamit sa mga paintball sports, dili una suoton sa pampublikong lugar. Apan isip pagkooperar, pwede lamang tanggalon ang maong mga suot aron sa makita sa mga otoridad ang dagway sa nagsuot ni ini.
Alam nyo mga kaibigan, kahapon inilabas yan ni Inday Sara. Dahil may pahayag dito si Mayor. Dahil itong mga kaibigan sa recommendation na rin ng pulisya. At na kung saan ay pinagbabawal ang paggamit ng mga face mask. Ito yung pag may mga alikabok ginagamit natin o kaya yung mga burka. Itong burka, ito yung ginagamit ng mga Muslim na babae na nakatakip ang kanilang buong mukha. Sabi pa sa statement na inilabas ni Mayor Inday Sara, ay sabi niya, law enforcement officers have expressed their opinion that it would be a good security practice to disallow garments that cover the faces in public places. These garments include hats, sunglasses, face mask, mouth mask. Mouth mask, wow. May maskara na palang bunganga. Burka, face paint, at other similar things. Itong face paint mga kaibigan, ito yung, di ba, pag may mga pyesa, nagpipintura tayo ng mga mukha, di ba? So, bawal yan. Sabi pa ni Mayor Inday Sara, I understand the sentiments of our Muslim sisters with regards to the burqa. May I suggest that you wear the hijab, which shows your face, or cooperate with the security personnel and show your face if you're wearing the burqa. While it is true these garments are not disallowed by law, we discard their use in public places. So yan mga kaibigan ang bagong kautusan ni Mayor Inday Sara. Kaugnay dito sa matinding seguridad na pinatutupad sa Davao City. At ang importante rito mga kaibigan, sabi pa ni Mayor, ay ang general majority takes precedence over religious tradition. Yun ang sabi niya. So, tignan natin. Kaysa naman magka-problema pa. So, sana maintindihan ito ng ating mga Muslim communities. Nagkaroon ng issue yan, di ba mga kaibigan, dyan sa Zamboanga City, sa Pilar College. Pinagbawal ng Pilar College yung paggagamit ng ganyan kaya nga nagkaroon ng skandalo at nagkaroon ng naipit ang Pilar College yata. At nagkaroon ng maraming reaksyon sa mga Muslim. Pero in the end, nagkaayos din sila. Bakit mo nga naman ipagbabawal ang mga babaeng Muslim na gumamit ng mga hijab, di ba mga kaibigan? Samantalang yung mga madre nga, Kristiyanong madre, may gamit na katakip yung kanilang ulo. Meron silang takip sa mukha, di ba? Bakit pag Muslim, hindi na pwede? Pag Kristiyano, pwedeng-pwede. Yun ang tinatanong natin. Dapat respetuhin natin yung religious ng mga relihiyon. Yung mga tradisyon ng ibang religious group. Hindi naman pwede na, i-exert ng mga Kristiyano yung kanilang kagustuhan sa ibang tao, lalo na sa ibang relihiyon. Kailangan respeto. Si Virgin Mary nga, may takip ang ulo di ba? Merong nakatakip sa ulo. Yung mga madre, ganun din. Bakit yung mga Muslim hindi pwede gumamit ng hijab? So yung mga ganyan mga kaibigan, mga, hindi dapat palipasin. Dapat tutukan yan. Respeto. Respeto sa religious rights. Kaya yan ang sinasabi natin. Pero mabalik tayo. Nagsalita si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at nagpahayag ng kanyang pagdududa itong si Justice Secretary sa kredibilidad ng testigo nitong Senado. Partikular si Senator Laila de Lima tungkol sa pagpapasabog at alegasyon, akusasyon nitong si killer na si Edgar Matobato. Sinabi ni Aguirre mga kaibigan na ang testimonya ng killer na si Matobato na nagsasabing miyembro siya ng Lambada Boys, original member ng Lambada Boys bago naging Davao Death Squad, ay pawang kalokohan lamang. Ang unang tanong pa ni Justice Secretary Aguirre mga kaibigan, bakit ngayon lamang ito lumutang? Ayun ang sinasabi natin kanina, di ba? Kung ano ang ebidensyang susuporta sa alegasyon at kung bakit
wala namang kasong isinampa laban sa mga inakusahan. Gayong noon pa ito ay nasa kamay ng dating DOJ Secretary ni si Laila de Lima. Ganito rin ang mga kaibigan ang punto ng Malacanang. Sabi nga ni Secretary Martin Andenar, ang Presidential Communication Officer, tanong pa ni Martin, hindi ba iniimbestigahan na noon yan? Noong Commission on Human Rights, noong sinaunang panahon, nung mayor pa si Pangulo at wala namang charge. Wala naman silang nakitang direktang ebidensya. Ito rin na sinabi ni Senator Cayetano. May pahayag nga ang CHR noon na there's no such thing as Davao Death Squad. At media lamang ang nagbansag ng pangalan na yan na Davao Death Squad. Although may mga vigilantes o kaya drug war, pero there's no such thing as Davao Death Squad. Baka palabasin pa nilang Duterte Death Squad dyan. Alam niyo naman yung maraming galit ngayon kay Tatay Digong dahil sa kanyang kumpanya laban sa droga. At kinwestiyon naman ni Secretary Aguirre ang kawalan ng pinanumpaang affidavit itong si Matobato na nagsasangkot kay Tatay Digong Duterte sa vigilante killings. Gayong nasa ilalim siya noon ng Witness Protection Program sa loob ng 3 taon. Sabi pa ni Secretary Aguirre, he's a coach witness. Ibig sabihin nun talagang itong si Matobato daw ay tinuruan kung ano ang sasabihin. Sabi pa ni Secretary Aguirre, is a lying witness. Hindi totoo yan. Sabi niya, wala daw siyang in-execute na affidavit tungkol doon sa pagkakasabi niya. Imposibleng mangyari yun. He has been under the care of the Witness Protection Program since 2013. Under kay De Lima pa. He could not have entered the WPP without executing an affidavit. Ayon pa kay Secretary Aguirre. Pero nilinaw naman, nililigaw lamang umano ni De Lima ang publiko sa bulto ng alegasyon sa kanya ni Pangulong Tatay Digong Duterte, mga kaibigan, dahil yung pagkakasabit di umano sa drug lords itong si Senador. Hintayin natin, mga kaibigan, yung gagawing hearing ng Kongreso. Gagawing hearing ng Kongreso tungkol naman sa pagkakasabit di umano ni De Lima sa mga drug lords at yung pagtanggap niya di umano ng mga salapi mula sa mga drug lords. Alam natin dito na itimple sa atin merong merong mga drug lords ang magbibigay ng kanilang pahayag laban kay De Lima. Nako po. Marami to, mga kaibigan. Kasama dyan yung mga kilalang drug lords, pati si Colanco. Yung recording artist na imagine nakapag-produce pa ng sarili niyang music label at concert, DVD, CD sa loob pa ng Bilibid. At birthday pa nito, nandun pa sa Secretary De Lima. Ay, sweet naman. Kaya nga, mga kaibigan, tignan natin kung hanggang saan yan. Baka naman baka naman itong si Mayor ng Albuera, si Espinosa. Baka bigla magsabi, oops, meron kaming transaksyon niya kay De Lima. Ay nako. Delikado ngayon ang buhay ni Edgar Matobato, dahil sa dami ng mga pasabog niya, mga kaibigan, I'm sure na merong magdedemanda sa kanya. Marami siyang marami siyang idinamit ng mga personalidad. Kung wala siyang sapat na ebidensya, delikado siya. Maaari siyang makulong. Kaya nga nung tinanong siya ni Senator Tito Soto kung meron ba siyang ibang mga witnesses na makakapag-corroborate sa kanyang sinabi, ang sagot nitong si Edgar Matobato,
Wala po. Ako po. Paano yan? Wala palang pwedeng mag-corroborate nung lahat ng kanyang mga akusasyon. So that will not hold the water, mga kaibigan. Kasi lahat ng akusasyon dapat may backup ng ebidensya to. Hindi ka pwedeng mag-akusa ng wala kang ebidensya. Di ba? Kasi ano yan malaking malaking kasalanan yan. Pag nag-akusa ka ng walang ebidensya, pwede ka maidemanda. So, tignan natin kung ano ang mangyayari dito kay Edgar Matubato. Pero marami ng mga nagpaliwanag, marami ng ang nagsabing walang katotohanan itong mga alegasyon nitong si Matubato. So, wala tayong magagawa niya, mga kaibigan. Talagang ganyan. Dahil yan ang batas. Sa batas, kailangan lagi kang may ebidensya. Kung wala kang ebidensya, walang kaso, di ba? Walang mangyayari. So, tignan natin ito, mga kaibigan, kung paano. Definitely, ang police, di ba? Kumilos na, inaalam na yung itong issue na ni-raise nitong si Edgar Matubato. So, hintayin na natin, mga kaibigan, kung hanggang saan hahantong itong drama. Nako. Pag nag-declare si Tatay Digong ng martial law, ewan ko lang. Diba? Kung sino kayang unang ma-arresto pag nag-declare ng martial law. Nakikita ko una ma-arresto dyan si Trillanes, si De Lima. Yari kayo. At antayin natin yung bagong listahan ni Tatay Digong na may mga opisyal na may kinalaman sa droga. At sinabi yan ni Tatay Digong na maglalabas siya ng listahan. Kaya, ang daming mayors. Mga mayors, mga governors, lahat mga opisyal. Ala. So, tignan natin yan kung kailang sasabihin ni Tatay Digong. Pero mga kaibigan, greetings muna tayo. Dami na tatanggap na greeting. Paano natin babatiin lahat ng mga to? Number 1 dito sila Alili. Si Alili, ito ba si Alili nagpapabate rin pag Jesus Miracle Hour? Alili. Sabi ni Alili, binabati niya ang kanyang loving husband na si Ramil Kamay. Pati ang kanyang mga kapitbahay dyan sa Baliwasan, yung Norte family. At iba pang mga kapitbahay ni Alili. Siyempre, number one sa kanyang greetings ay yung kanyang asawang si Ramel Kamay. Sabi pa ni Alili, nangihingi ng tamban tuloy. Mas mura tamban tuloy dyan sa Baliwasan, dyan sa Zamboanga City. Pero sa KCC, mga kaibigan, dyan ako bumibili ng aking mga seafoods. Napakamura sa KCC Supermarket at ang malinis pa. Ang tamban tuloy, mga kaibigan, sa KCC 20 ang kilo. Pinakamataas na yung 30. 30 pesos. Imagine that, sa kayo makakita ng tamban tuloy 30 pesos ang kilo. Tapos pag ihawin mo, naku, talaga namang bumubulwak yung taba ng tamban tuloy. Masarap, mga kaibigan, yung tamban tuloy na iihawin mo dahil napakataba. At kung ipiprito mo naman siya, masarap na masarap. Dahil kahit yung tinik niya malambot. Sabi pa ni Alili, gusto ko sir yung tikman yung luto ko. Sige, pupunta ako dyan sa Baliwasan. Pag meron tayong time, dyan tayo magpipiknik, mag-ihaw tayo dyan, maghanda ka ng itlog na maalat, kamatis. At dyan tayo kakain, magbubudol fight tayo kasama si Ramil, mga kapitbahay mo.
At syempre mga kaibigan, yung aming sponsors, yung Samal Island Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Kung gusto ninyong magpunta, magbakasyon kasama inyong mga mahal sa buhay, pamilya, kapatid, girlfriend, boyfriend, o kaya mag-celebrate ng weddings, anniversaries, birthdays, baptismal, lahat. Or a business meeting, a seminar, maaari kayo magpunta mga kaibigan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Napakalapit lang niya sa Davao. Isang sakay lang ng water taxi yan mga kaibigan. Nandun ka na. Siguro mga 10 minutes. Kaya maganda sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Napakalaking lugar niyan. Mayroon silang napakadaming swimming pool. Meron pa silang lahat na. Jacuzzi, meron sila. Water slide, mga hotels. Maaari nyo silang tawagan sa 082-284-2000. Ulitin natin mga kaibigan, ang kanilang telephone number ay 082. Yan yung area code. At 284-2000. At sa cellphone numbers ay maaari niyong tawagan ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Sa kanilang cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin, save nyo sa cellphone nyo yung cellphone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Para naman hindi laging sa mga maruruming beach sa Zamboanga City kayo nagbabakasyon o naliligo. O kaya sa mga swimming pool ng mga hotel. Dito sa Samal Blue Jazz Beach Resort and Water Park, napakaganda. Ang kanilang cellphone number, ulit natin mga kaibigan, at huwag ninyong kalilimutan, i-save sa inyong cellphone. 0998-967-8001 up to 8005. Ang kanilang telephone hotline ay 082-284-2000. At meron tayong job offer ngayon mga kaibigan. May opening ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Nangangailangan ng isang news writer o reporter na magaling magsulat, marunong magsulat, graduate ng Mass Communication or AB English. At may advantage yung may background sa broadcast. So kailangan natin ng isang babae, female, Mass Com graduate or AB English graduate, para sa job offer ng Mindanao Examiner Regional Newspaper na reporter o kaya news writer. Kailangan magaling dahil mahigpit ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. So yan ang mga qualification mga kaibigan. Not more than 25 years old at graduate ng Mass Communication or AB English. At marunong sa lengguwahe ng Bisaya, English language and Visayan dialect. Applicants must be female and not more than 25 years old, graduate of Mascom or AB English, preferably a resident of Zamboanga City, hardworking and can work under extreme pressure and less supervision and is willing to travel in any parts of Mindanao. At maaari ninyong ipadala ang inyong Vidata and photo o kaya ang resume sa MindanaoExaminer@gmail.com. Ayan mga kaibigan. Nakakasigurado kayo pag nasa Mindanao Examiner kayo, minimum wage kaagad ang sweldo ninyo. Hindi sila katulad ng mga mayayamang negosyante na nagpapasweldo ng 180, 160, 200. Sa Mindanao Examiner, kahit maliit na kumpanya, ay minimum wage ang sinusunod. Yung editor namin, ang sweldo 350 a day. Ang sweldo ng editor namin. At next year, magiging 400 na yan. 400 a day. Ganyan ang sweldo mga kaibigan ng editor ng Mindanao Examiner. At meron pa silang allowance na 500 a month.
Yung janitor naman nila, magkano ba sweldo ng janitor ng examiner ngayon? 285 a day. Plus 500 allowance a month. Alam niyo ba mga kaibigan, dati libreng pagkain ng Mindanao Examiner. Mga empleyado, libre silang pagkain for how many years? Mga 5 years yata, libreng tanghalian. That's good. Anyway mga kaibigan, wala na tayong oras. Naubusan na naman tayo. At it's time to go again. At bukas ay tignan natin kung ano ang ating makukuha. Dahil siguradong nakaabang ang Jesus Miracle Crusade. Bueno, magpasalamat na aking mga kabigat. Ako, kumakatok-katok na yung ating technical director dito, si Ninjo. Wala na raw tayong oras dahil may papasok pa at 3 o'clock. Papasok yung ating mga ibang anchors sa Maynila. Maraming salamat mga kaibigan sa isang oras na naman na pagsama ninyo sa aming talakayan, sa aming chismis, opinion, komentaryo dito lamang sa Radyo Mindanao. Kung gusto niyo magpalagay ng advertisement sa Radyo Mindanao, maaari kayong tumawag sa cellphone number sa aming sales department ng Radyo Mindanao, 0995 520 2358 at 0947 482 3453. Sa naabot tayo sa ibang bahagi ng Mindanao, napakalaking lugar ang naabot natin. Kaya kung gusto niyo maglagay ng commercials or advertisements, maaari kayong mag-text sa Radyo Mindanao Sales Department, 0995 520 2358 o kaya naman sa 0947 482 3453. Ayan ang Radyo Mindanao Sales Department sa mga commercials, radio commercials at advertisements. Maaari niyong tawagin ang dalawang numerong yan. Pero mga kaibigan, sagad na tayo. Nais namin pasalamat sa inyong pakikisama sa amin for 1 hour. Ito po yung ambang lingkod, Papa Al. As usual, bukas Sabado, Linggo, labada ako. So mga kaibigan, hanggang bukas at magsasama-sama ulit tayo sa Radyo Mindanao. I love you, Mama Chup Chup.